Inanyayahan ni Racuyal sina Ramon Magsaysay, Arsenio Lacson at Lorenzo Tañada na maging running mate niya bilang vice-presidente. Siyempre, lahat sila tumanggi. Inilarawan pa nga ni Lacson si Racuyal bilang strictly fiction, utterly fantastic, and incredible. Ibig sabihin, hindi raw makatotohanan at purong kathang isip lamang daw ang sinasabi ni Racuyal at malayo sa realidad. Hinamon pa nga ni Racuyal sina Pangulong Marcos at Senator Sergio Osmeño Jr. sa isa daw 12 oras na debate. Hindi naman siya pinansin ng dalawa kaya nagpanta na lang siyang magbibigay ng 6 na oras na talumpati sa Plaza Miranda na posible raw na maging pinakamahaba sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero kung bago ka lang sa channel na ito, huwag mahihiyang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na video. Malapit na naman nga po ang eleksyon dito sa Pilipinas at kamakailan lang ay libo-libo na naman ang nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy para sa pangarap nilang pwesto sa gobyerno. At upang makapaglingkod raw, makapaglingkod raw sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Teka, kung titingnan nating mabuti ang mga kwalifikasyon ng COMELEC para makatakbo ka sa politika dito sa Pilipinas, kailangan lang na ikaw ay una, natural born Filipino citizen, marunong magsulat at magbasa, nasa 8 gulang at rehistradong botante. Yan lang ay sapat na para makatakbo ka sa halalan. O diba? Simple lang at napakadaling pumasok sa politika. Kahit sa Kongreso, sa Senado o sa pagkapangulo pa. Sabi nga nila, mas marami pa at mas mahirap pa daw ang kwalifikasyon sa pag-a-apply bilang isang cashier. Dahil kinakailangan mo pa ng kung ano-anong requirements gaya ng barangay, pulis at NBI clearance. Minsan nga, dapat ay college graduate ka pa para matanggap. Habang ang mga politiko, kahit may mga nakabinbing kaso sa korte o kahit pa nga mga convicted criminal ay nakakatakbo pa rin. Meron naman siguro talagang tapat at mabuti ang hangarin, ngunit marami sa kanila ay hindi nananalo o kaya naman ay sa una pa lang itinuturing na ng COMELEC bilang mga nuisance candidate o pampagulo lamang. Pero kung nuisance candidate lamang ang usapan, ibahin niyo itong si Tatay Rolando Plaza o mas kilala bilang si Rastaman. Siya ay isang internet sensation na nagpakilala bilang half human at half zombie. Ang anong pangalan niyo ulit? Rastaman, yo. Half human, half zombie. Makailang beses na siyang sumubok tumakbo sa mga halalan, pero sa huli, hindi siya pinapalad na mapasama sa official ballot ng mga kandidato. 2019, nang una siyang maghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkasenador. 2022 naman sa pagkapangulo. 2025, sinubukan muling tumakbo bilang senador sa 2025 midterm elections. Ngunit gayon pa man, lahat ng ito ay na-disqualified siya ng COMELEC at itinuring na nuisance candidate. Pero kung nakukulitan ka na kay Rastaman dahil sa kanyang paulit-ulit at tila walang pagod na tumakbo sa halalan, ito, meron pa akong ipakikilalang tao na mas malakas ang kumpiyansa kaysa sa kanya. Marahil ang taong ito ay hindi lang kinaaaliwan, marahil ay kinaiinisan din siya ng ating mga lolo dahil sa kanyang walang sawang pagtakbo sa pinakamataas na pwesto sa bansa. Sa mga botante dyan, naaalala nyo pa ba ang mga tumatakbo sa pagkapangulo tuwing eleksyon? May mga matagal na sa politika, may mga bago sa eksena, at syempre, may mga tila hindi naman nauubusan ng kapal sa mukha. Pero na-imagine mo na ba na may isang tao na sinubukan tumakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas sa halos lahat ng eleksyon mula 1935 hanggang 1986? Oo, mula kay Manuel Quezon hanggang kay Ferdinand Marcos. At kahit sino pang kilala at maimpluwensyang tao ay kanyang handang harapin. Ngayon ay kilalanin natin ang isang naiibang karakter sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas, si Pascual Racuyal. Si Pascual Borbon Racuyal ay ipinanganak noong May 30, 1911 sa probinsya ng Cebu. Siya ay isang mekaniko pero hindi lang daw siya pang makina, pang Malacanang din daw.
Sa kabila ng pagiging ordinaryong mamamayan at walang kahit anong political background, naniniwala siya na kaya niyang pumunuan ng bansa. Kaya naman, simula 1935, ang pinakaunang national election sa Pilipinas, sinubukan na niyang tumakbo sa pinakamataas na pwesto sa bansa ng paulit-ulit. Anong meron sa kanya at naisipan niyang banggain ang maiimpluwensya at kilalang politiko sa Pilipinas? Maliban sa 1981, tumakbo si Racuyal sa pagkapresidente sa lahat ng halalan. Biruin mo, 10 presidential election mula kay Quezon hanggang kay Marcos at Cory Aquino noong 1986 snap election. Noong 1935, sa edad na 25, unang tumakbo si Racuyal sa pagkapresidente laban kina Emilio Aguinaldo at Manuel Quezon. Aguinaldo at Quezon, mga bayani na, may mga karisma pa. Isama pa natin si Gregorio Aglipay na isang kilalang leader ng malaking samahan ng simbahan. Si Pascual Racuyal, wala nang ang partido, wala pang pondo, at wala ring solidong plataforma. Pero meron siyang isang bagay, determinasyon. At guess what? Sa huli, si Racuyal ay ika-4 sa bilangan matapos siyang makakuha ng 158 votes. Dahil sa hindi naman siya kilala, marami ang naintriga sa pagtakbo ni Racuyal. Lumabas pa nga ang kanyang pangalan sa mga pahayagan sa Amerika. Pero hindi doon natapos dahil sinubukan ulit lumaban ni Racuyal sa mga sumunod na eleksyon ng 1941, 1946, 1949, 1953, 1957, 1961, 1965 hanggang 1986. Pero ang ending, lagi siyang dinidisqualified ng COMELEC. Ang rason, dahil daw may saltik siya sa ulo. Noong 1961, umabot pa nga sa Supreme Court ang apela ni Racuyal na mapasama sa balota, pero sa huli, hindi rin siya napagbigyan. Pero teka, 1969 na at boom, tumakbo ulit siya at ngayon napagbigyan na siya makasama sa official ballot. Hinamon pa nga ni Racuyal sina Pangulong Marcos at Senator Sergio Osmeña Jr. sa isa daw 12 oras na debate. Hindi naman siya pinansin ng dalawa kaya nagbanta na lang siyang magbibigay ng 6 na oras na talumpati sa Plaza Miranda na posible raw na maging pinakamahaba sa kasaysayan ng Pilipinas. Ewan ko kung paano, pero nang matapos ang bilangan, pumangatlo siya na makakuha ng 778 votes. Ayun, kaya naman pala, maraming mga botante ang gustong i-boycott ang eleksyon noon at mas gusto pa daw nilang piliin si Racuyal kaysa daw iboto nila si Marcos o si Osmeña. 2 taon naman pagkatapos ng 1969 presidential election, nagkaroon naman ng martial law. Walang botohang nangyari sa mahabang panahon. 1981 na ulit bumalik ang presidential election. Oo, 12 taon walang halalan. At kahit pa nga sinasabi na wala ng batas militar noong 1981, kontrolado pa rin daw ni Marcos ang COMELEC, militar at ang media. Kaya't duda ang marami sa magiging resulta ng halalan. At halos lahat ng oposisyon noong 1981 ay hindi pinayagan tumakbo sa eleksyon. May mga kaso pa ng harassment sa gustong kumalaban kay Marcos. Kaya naman, pagsapit ng 1981, missing in action si Lolo Racuyal. Anyari? Natakot ba siya sa administrasyon? Nang tanungin siya kung bakit hindi siya sumubok tumakbo, simple lang ang naging sagot niya. Wala siya sa mood. Nakilala si Racuyal hindi lang dahil sa paulit-ulit niyang pagtakbo sa pagkapangulo. Nakilala rin siya sa kanyang mga kontrobersyal at kakaibang plataforma na madalas ay hindi naman sineseryoso at nagiging katatawanan. Narito ang ilan sa mga nabanggit niyang plano. Remote Controlled Philippines. Pamamahalaan daw niya ang Pilipinas gamit ang remote control at satellite. Nature Therapy. Paggamit daw ng healing power ng kalikasan upang masolusyonan ang rebelding hukbalahap. Racuyal Standard Calendar. Isang calendar system na binubuo ng 30 days kada buwan at 13 buwan bawat taon.
Jehovah sa 13th day. Tatawagin daw na Jehovah ang ika-13 araw sa bawat buwan. Ngunit hindi niya naman sinabi kung ano ang itatawag sa ika-13 buwan. Monetary system reforms. Paggawa daw ng bagong uri ng pera na gawa sa plastic na hindi nababasa, nasusunog at hindi kayang gayahin. Lagyan ng aircon ang buong Manila. Dahil sa sobrang init sa Maynila, gusto daw niya itong lagyan ng higanting aircon. Glass dome. Magpapagawa daw siya ng higanting shield na panglaban daw sa malalakas na bagyo. Algebraic Geometric Detection Code. Para labanan daw ang graft and corruption sa gobyerno, nais daw niyang gumamit ng isang algebraic geometric code upang matukoy ang mga illegal na gawain. Surprise helicopter raids. Nais niyang magsagawa ng mga rapid helicopter attack sa mga gangster at sindikato sa buong bansa. At ang huli, palitan ang pangalan ng Pilipinas sa Rizalipines. Kung akala nyo na seryoso siya, well, seryoso talaga siya. Parang pang science fiction ang mga ideya niya. Sounds futuristic, di ba? Pero wala, kahit anong unique ng mga ideya niya, hindi talaga siya pinapansin ng mga botante. Kahit pa nga ang mga kalaban niya sa pagkapangulo at iba pa mga kilalang tao sa politika ay walang gustong pumansin sa kanya. Noong 1952, inanyayahan ni Racoyal sina Ramon Magsaysay, Arsenio Lacson at Lorenzo Tañada na maging running mate niya bilang vice-presidente. Siyempre, lahat sila tumanggi. Inilarawan pa nga ni Lacson si Racoyal bilang strictly fiction, utterly fantastic, and incredible. Ibig sabihin, hindi raw makatotohanan at purong kathang isip lamang daw ang sinasabi ni Racoyal at malayo sa realidad. Hindi naman lahat ng sinasabi ni Racoyal ay imposible mangyari. Meron pa rin namang may sense. Paglalagay ng tulay mula sa Cebu hanggang sa Mactan. Abolition of floods in Central Luzon. Pagtatanggal ng mga baha sa Central Luzon sa pamamagitan daw ng mga sekretong sistema ng mga dikes. Pagpapababa daw sa presyo ng bigas. 70-30 crop sharing pabor sa mga rice tenants. Plastic roads. At paglulungsad ng malawakang food production program sa bansa. Kahit pa nga noong 1986 snap election ay sinubukan ulit lumaban ni Racoyal kay Marcos at Cory Aquino. Pumirma pa nga ito sa kanyang COC gamit ang kanyang sariling dugo. Pero sa huli, na-disqualify pa rin siya ng COMELEC. Sa pangkalahatan, 2 beses lang siya matagumpay na napasama sa official ballot noong 1935 at 1969. Bawat resulta ng eleksyon, 99.99 na boto ang sa kalaban at 0.01 votes lamang ang kay Racoyal. O diba, parang germs lang na hindi nagpapatinag. Matapos ang 1986 election, tuluyan nang nawala sa radar si Pascual Racoyal. Huling balita sa kanya ay nang pumanaw ito noong 1992 sa Bulacan. Alam nyo ba na ayon kay Pascual Racoyal, biktima siya ng political persecution ni dating Manuel Quezon. Hinaras at ilang beses umano siyang ipinakulong nito dahil sa pag-atake niya sa dating presidente. At dahil daw nagiging popular na siya, kaya inaresto siya. Parang Ninoy at Marcos lang. Marami ang nagtatanong, bakit nga ba paulit-ulit siyang sumubok sa pagtakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa? Ang ilan naniniwala na gusto lang niyang sumikat. Meron din na nagsasabi na meron siyang deperensya sa pag-iisip. Ang iba naman sinasabing tunay siyang patriotiko at naniniwalang kaya niyang baguhin ang Pilipinas kahit na walang pondo o suporta. Ngunit sa huli, walang sumeryoso sa kanya, hindi siya nagtagumpay sa lahat ng eleksyon na kanyang sinubukan. Si Pascual Racoyal ay maaaring hindi nanalo kahit isang beses, pero nag-iwan siya ng tatak sa kasaysayan bilang taong hindi sumusuko sa kanyang pangarap sa bansa. Ang kanyang kwento ay paalala na sa demokrasya, kahit sino ka pa, kahit galing ka sa mababang uri sa lipunan ay may karapatan ka maging isang pangulo. Pero teka, ano ba ang totoo? Maluwag ba talaga ang tornilyo niya sa ulo? O isa lang siyang visionary na nakikita ang mangyayari sa hinaharap? Hindi kaya advance lang talaga siyang mag-isip at hindi kayang maunawaan sa kanyang panahon
way ahead of its time, ika nga. Dahil sino nga ba naman ang mag-aakala na makalipas ang ilang dekada, ang ilan sa kanyang naisip ay magiging realidad pala, kagaya ng plastic roads, Mactan Cebu Bridge, at ang paglulungsad ng malawakan food production program sa bansa. Hindi kaya ang ilan pa sa kanyang naiisip na ideya ay posible talaga mangyari sa hinaharap? Ang masasabi ko lang, at least si Pascual Racoyal, consistent. Kahit walang suporta, hindi siya sumuko dahil siguro talagang mahal niya ang Pilipinas at gusto niya ng pagbabago. Ipinangako ni Racoyal na kung siya ang magiging pangulo ay hindi siya kailanman masusuhulan. Iikutin niya ang Pilipinas upang malaman ang tunay na pangangailangan at kalagayan ng kanyang mamamayan. Basta naniniwala si Racoyal na ang isang magaling na gobyerno ay ang gobyernong kayang pasayahin ang mga mamamayan nito. Pero teka, sino ba talaga ang totoong nuisance? Siya ba o ang ibang politiko na wala namang nagawa at pangako lang ng pangako pero wala namang natutupad? Kung titingnan nga nating mabuti sa makabagong panahon, mas tumindi at dumami pa nga ang mga nuisance candidate. Kung sino-sino pa rin ang nagagawang tumakbo, ang ilan pa nga sa kanila maswerteng nakakapasok sa politika kahit wala naman talagang kakayahan. Baka mas magaling at deserving pa nga itong si Racoyal sa kanila. Si Racoyal ay dinisqualified nila ng ilang beses. Sinabihan pa nila ng maluwag ang tornilyo, baliw, may sayad, may diferensya sa pag-iisip at kung ano-ano pang salita. Samantalang meron dyan nasa pwesto pero bangag naman pala. Bakit kaya yung ama kayo ay pagkatamano? Kayo ay nasa inyong sigaw, inyong mga halik. Kaya tuwing halalan, pumili tayo na talagang mapapagkatiwalaan at kayang maglingkod sa bayan. Anong masasabi nyo tungkol kay Pascual Racoyal? Kung may isang bagay kayong gagawin kung kayo ang presidente, ano yon? I-comment nyo nga sa baba. Don't forget to like, share, and subscribe para mas marami pang kakaibang kwento ng ating kasaysayan. Ako si Ginos ng Interesting at kita-kit sa susunod pa nating kwentuhan.